So, ang unload namin ngayon ay sa SOC 5, Canlubang. Nakarating sa Canlubang ng 8:10. Tapos, 8:13, nag-start na kaming mag-unload. Natapos ng 8:19, 6 minutes lang. Tapos na. Ang bilis talaga. Today is Monday, September 25. Papunta kaming seller ngayon sa Binondo. So dahil ang seller namin ay VIP, ang unload na namin ngayon ay sa SOC 5, Canlubang. So nag-start ang unloading sa SOC 5, Canlubang eto lang namang September. So nung Saturday, first time kaming makapag-unload sa SOC 5, na-compute na namin ang additional expenses compared sa Biñan, Laguna, SOC 3 Biñan, Laguna to SOC 5 Canlubang, merong difference na 13 kilometers. So kung balikan, ang additional na tinatakbo ng sasakyan ay 26 kilometers to be exact. So ang toll gate din nadagdagan. Yung dati naming 167 sa SLEX, exit Biñan, Laguna, ngayon exit Canlubang na, naging 214. Tapos yung pag-uwi namin, MCX dating 49, naging 97. So almost 95 pesos ang nadagdag sa toll gate namin. Tapos yung sa fuel pa, dahil 26 kilometers ang difference, so siguro mga 3 liters. Nagkaroon din naman ng additional na rate per trip ang bigay sa amin ng agency. So from 3K naging 3.5. So siguro magiging iba-iba ang additional expenses natin depende sa location ng ating seller tsaka location ng inyong bahay. Time check 10:25. So obviously, andito na kami sa bahay. Nakauwi kami mga 9:45 siguro kanina. Hindi ko na natapos yung vlog ko kanina sa sasakyan kasi ang daming distraction sa daan. So yun nga, yung expenses namin nadagdagan ng mga 300 pesos dahil nga sa 95 pesos na nadagdag sa toll gate at yung fuel para sa 26 kilometers na nadagdag from SOC 3 to SOC 5 nga. So, yun, yung additional sa atin na mga 500 pesos sa rate per trip. So, may matitira pa namang konti para sa driver. Para sa driver na lang siguro talaga dapat yun kasi wag na sa helper. Kasi sa SOC 5, nako, napaka-advantage para sa helper. Kasi unang-una, hindi na nag-i-scan doon. Di tulad sa SOC 3 na ang hirap kapag pouches ang kinarga sa atin. Halimbawa, 1,500 pouches. Tapos sa SOC 3, ang gagawin doon i-scan din ng receiver. Makikibilang ka sa 1,500, yung tipong aantok-antokin ka na. Sa SOC 5, hindi na. Diba nakasako natin yung mga pouch na yan? So, yung buong sako, ikakarga na sa conveyor, hindi na nila in-scan. Mas mas mahirap na kapag bulky sa SOC 5 kasi yun ang iniisa-isa. Sa SOC 3, nag-aagawan pa tayo sa bulky, 'di ba? Kasi konting bulky lang, mga ilang piraso lang yan, puno na sa sasakyan. So madaling i-unload sa SOC 3. Pero this time sa SOC 5, yung bulky na ang naiisa-isa. Di tulad sa pouch na nakasako na, yung buong sako na ang ikakarga sa conveyor. So, wag nang magreklamo yung mga helper dyan. Ako nga kanina, wala lang. Papel lang ang hawak ko kasi sila na ang nag-unload. Yung mga receiver, tumutulong sila, kinukuha nila sa sasakyan at sila na ang nagpapatong sa conveyor. Ito yung timestamp namin sa run sheet. Ito 5:15 dumating kami sa seller. Tapos nag-start kami mag-load 5:35, natapos mag-load ng 6:20. So 6:25 umalis na kami. Nakarating sa Canlubang ng 8:10. Tapos 8:13 nag-start na kaming mag-unload. Natapos ng 8:19, 6 minutes lang.
tapos na. Ang bilis talaga. Kaya, kita nyo, 10 o'clock, andito na kami sa bahay. Ang bilis.